milya ng kable na dati ginagamit lang sa pagdadala ng gulay, bato at construction materials, nadiskubring pwede rin palang gamiting pang-aliw sa tao sa mga nangangarap lumipad, sa mga naghahanap ng extreme adventure. Sa iba't ibang mga probinsya ngayon, meron ng mga nagsulputang zipline. Dito sa bayan ng Bugyas sa Benguet, para sa mga magsasakang katulad ni Mario, panibagong kalbaryo ang kanilang hinaharap pagdating ng anihan. Ang mga inani kasi nilang gulay at iba pang pananim, kailangan nilang dalhin mula sa taniman sa paanan ng mga bundok hanggang sa pamilihan. Sa sitwasyong ito, napakalaking tulong ang hatid ng tramline. Kinakabitan nila ang tramline ng isang malaking bakal na kahon para magsilbing basket ng mga gulay na kasya raw hanggang mahigit 200 kilo. Ito ay ginagamit sa mga lugar na hindi pinapasukan ng kalsada. Dito sa amin, may mga terraces na hindi pwede na mga sirain dahil matagal nang ginawa ng mga ninuno noon. So we have to keep itong mga terraces. May taas ang tramline na 150 feet at habang 450 meters. ₱10 kada 50 kilos ng kargamento ang bayad. Ay malaking pasasalamat namin dito sa tram kasi malaking naitulong sa amin. Sa Itogon, Benguet naman, pagdating sa gilid ng bangin ng truck ni Gideon, nag-aala transformer ito. Kinakalas ang isang gulong. Pinapalitan ng bakal na pinag-iikutan ng kable ng tramline. Parang kulang ang alin dito ah. Matapos siguraduhing naka-align ang kable, paaanda rin ang sasakyan para umusad ang tramline. May haba itong 350 meters at kayang marating ang magkabilang dulo sa loob lamang ng 30 segundo. Mga minero ang gumagamit nito para ibiyahe ang mga natibag nilang ore, isang uri ng bato na may taglay na ginto. Pag may nag-aargala sa akin, kumikita naman ako ng mga 5,000 sa isang araw. Pinaniniwalaang sa bansang Costa Rica, unang ginamit ang zipline bilang bahagi ng isang adventure dekada 70. Ito ang Canopy Tour. Dito naman sa Pilipinas, zipline ang tila naiisipang gimmick ng iba't ibang mga probinsya para mangakit ng mga turista. Really fun! Sa pinakahuling bilang, meron ng 20 zipline sa iba't ibang mga probinsya. May isa pang zipline na itinatayo ngayon sa Dumaguete. Hindi katulad na kunyari, caving, yung turista mag-hike ka pa ng malayo, mahihirapan ka pa, dahil mong bit-bit, no? Just to experience yung adrenaline. Unlike this zipline, very accessible sa daan. Pag park ng kotse, bayad ka ng mga 50, mga ilang segundo, ma-experience mo na yung adrenaline rush, kaya patok. Pero ang pinaka-promotor daw ng ganitong klase ng adventure sa Pilipinas, ang Davao. Sa Eco Adventure Park na ito, ang pinakasikat nilang adventure sa lubid, ang tinatawag nilang Exhilarator. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Sa taas na 200
feet at habang 720 meters. Tsak naaalon daw ang iyong sikmura sa pagkalula at sa loob ng 18 to 24 seconds. Mararanasan mo raw ang makalipad. Takot ako sa heights kasi parang nakakalula. But then, yung na-overcome ko na siya, ang sarap-sarap na siyang ulitin kasi yung speed, yung nakikita ko yung view, masarap siya sa feeling. Mukhang patok naman ito sa mga turista. Sa taon lang na ito, umabot na raw sa mahigit 10,000 tao ang kanilang naging bisita. Samantala, dahil mapangahas ang kanilang mga adventure, meron silang mga well-trained na tauhan to the rescue. Importante yung sa staff kasi sila yung nag-ooperate ng zipline. Alam nila kung paano i-handle yung equipment care and maintenance ng mga gamit. At saka, for example, may mga riders na ma-stuck in the middle sa zipline. Alam nila paano kukunin. Para naman sa mga tiga Maynila, meron na ring zipline in the city. Dito po, pagkaganto po magsa-sunset, maganda po ang tanawin natin dito. Makikita po natin yung Ortigas, Makati, at some part po ng Quezon City. Ang 12 anyos na si Luis, zipline fanatic. I tried zipline like 30 times, about 30 times, yeah. Siya raw ang magsisilbing adventure guide ng kanyang Tito Rafi. Yung rush, mapasok na. Napipil ko na, sumihintay ko na yung bilis. Ilang saglit pa, up, up, and away ang magtsuhin. Basta sarap, ang sarap. Hindi ko ma-explain yung feeling ang sarap. Fun, good experience. Tunay ngang sinlawak ng langit ang imahinasyon ng tao para sa mga naghahanap ng bago at ng adventure, walang limitasyon. Susunod, bagong mukha ng pakikipag-ugnayan ng tao. Facebook may dalang peligro.